mo hanapin si nanay, kuya? Hindi mo ba naisip na baka may nangyari masama sa kanya? Paano po kaya kung hindi bangungot ang dahilan kung bakit namatay yung asawa nyo? Paano kung may pumatay pala talaga sa kanya? Aling Gracia, nalalapit na po yung mangyayari sa'yo na nakikita ko. Heto ka na naman at nagsasabi ka na naman ng mga ganyan. Nalalapit na ba ang ano? Hindi lang mga sintomas ang dahilan kung bakit binabangungot ang isang lalaki. Paano kung meron pa talagang ibang dahilan? Paano kung isang nilalang pala talaga ang dahilan? Magandang araw po sa inyong lahat ng mga nakikinig sa lahat ng channel nila Miss Clar at Sir Jay. Tulad ng iba, meron din po akong ibabahaging kwento. Pero hindi ko po ito karanasan. Nakaraan po ito ng aking lola, kasama ng aking tiyuhin, ama at ina. Pero dahil lola ko ang nagbahagi nito sa akin, isasalaysay ko po ang kwento sa pamamagitan ng point of view niya. Ako nga po pala si Kyla, at ito ang kanilang kwento. Bago ko po simula ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Ano ba naman yan, Jonel, anak? Kahit nakakainis itong tatay ninyo dahil napakalasinggero niya, masakit pa rin ang makitang nililibing siya ngayon. Wala na tayong magagawa, Nanay Gracia eh. Nangyari na at siguro ito talaga yung kapalaran niya. Yung mamatay siya sa edad na 43. Parang nakakatakot na talaga matulog, Nay. Nakakamatay din pala yun. Justin, bunso, hindi naman ganun yon. Matulog ka ng maayos at hindi yung sobrang busog. Hindi yung pagod ka. Hindi yung lasing ka at hindi rin yung gutom ka. Hindi katulad ng ginawa ng tatay nyo. Nagpakalulong siya sa alak tapos natulog. O kaya hindi na nagising. Ay, Diyos ko, Orlando! Bakit mo naman kami iniwan? Paano naman kami ng mga anak mo? Kawawa naman sila! Hala, Nay. May kabit si tatay. Tsaka si Aling Bibit yan ah. Nay, anong ginagawa niyan? Abay, malay ko. Hindi ko nga yan inaasahan na sumulpot dito eh. Orlando! Bakit ka naman kasi tinamad gumising? Napapagod ka na bang magpakaama, ha? Dapat hindi naman ganon. Ako nga hindi napapagod kumain eh. Lumalaban pa rin ako kahit walang ulam. Tapos ikaw gigising lang, tinamad ka pa. Ba't lukalukang babaeng to ah? Ay, anong tingin mo sa libing ng asawa ko, Joke? At anong mga anak nyo? May mga anak kayo? Mukha kang kabit sa pinagsasasabi mo, nakakahiya ka. Ano ka ba naman, Gracia? Mga anak mo yung tinutukoy ko. At saka kahit papaano naman, kumpare ko naman to si Orlando ah. Bawal bang maging malungkot sa pagpanaw niya? Baka pag ikaw ang namatay, I cry never. Anong I cry never? I cry never mo yung mukha mo. Lumayas ka nga dito at ayokong makita yung sako-sako mong bilbel. Alis! Abay, si Orlando naman ang pinunta ko dito at hindi ikaw. Wala nang Orlandong kakampi sa'yo dito. Hindi yan babangon para takpan ng bunganga ko, kaya lumayas ka na dito. Baka akalain ng ibang tao dito na hindi ka kilala, nakabit ka niya. Abay, nakakahiya ka talaga. Ay, kung sa bagay, wala ka namang pakialam doon kasi walang kasing kapal yung mukha mo. Lumayas ka na nga dito, bago ko pabutas-butasin yung kargado mong katawan. Umalis ka na! Oh, edi alis. Ako na nga ang nakikiramay dito, ako pa ang masama. Mabuti na ngang namatay ang asawa mo. Bagay sa'yo maging byuda. Che? Oo, lumayas ka na nga, Aling Bibit. Nakakahiya naman kasi na si tatay itong patay, pero siya yung may abuloy sa'yo. Stoy, Justin, anong pinagsasabi mo? Totoo naman eh. Ang laki kaya ng utang niya sa atin. Di ba, Nay? Magkano nga ulit yung utang niya sa atin sa bigas? Oo, Justin, anak, malaki ang utang niya sa atin. Pero wag mo namang sabihing abulo yun. Kasi baka tanggapin niya at hindi na lang yan magbayad. Pinanood ko lang ang pag-alis ni Bibet. Kaibigan ko siya noon. Pero nagkagulo kaming dalawa dahil sa utang.
Kasalanan ko rin naman dahil naniniwala ako sa mga salita niyang babayaran daw niya ako kapag nakapagpadala daw ang anak niyang nakapag-asawa ng Amerikano sa Maynila. At may malaki raw na negosyo yon. Tapos, malaman-laman ko, yung anak pala niya, inasawa lang pala ng tambay roon at hindi naman pala Amerikano. Mabalik tayo sa eksena. Araw po yun ang libing ng asawa ko. Namatay po siya sa bangungot. Kaya nakakabigla talaga ang pagkawala niya. Dahil nawala siya sa amin na wala man lang kasakit-sakit. Pagkatapos ng libing niya, sobrang nakakabingi ang katahimikan sa bahay. Binabalot ito ng lungkot at minsan pa ay hindi ko maiwasang umiyak. Nay, tama na yan. Nakapagpahinga na si tatay. Kaya dapat ikaw din. Bigyan mo naman ng pahinga yung sarili mo. Pasensya ka na anak ha. Hindi ko lang kasi maiwasang malungkot sa sitwasyon. Buksan mo kaya yung TV. Manood ka. Kahit balita lang para makatulong sa'yo. Magluluto na lang ako ng hapunan ha. Pero nang buksan ni Jonel ang TV, nung una maayos pa naman ang panonood ko. Pero nung binalita naman ang tungkol sa bangungot, mas lalo akong umiyak. Pinatay ng bunso ko ang TV at napakamot pa ito ng ulo. Ano ba naman yan, kuya? Pinanood mo nga ng TV si nanay, pero may balitang bangungot naman. Ito na lang, nay. Bubuksan ko na lang yung radyo. Nang buksan naman ng anak ko ang radyo, tungkol sa salpukan ng motor ang balitang naririnig ko. Doon naman ay isang ama, isang ina at bunsong anak ang sakay sa isang motor na sinagi ng truck at patay talaga ang tatlong yon. Narinig mo yun, nay? Wala daw driver yung truck na tumakbo. Paano naman nangyari yun? Abay, hindi ko rin alam anak. Parang nakakatakot naman yan. Maganda nga yan, nay. Hindi kaya aswang yung nagpatakbo sa truck? Aswang? Kaya ba ng aswang yun? Malay natin. Yung aswang na yun yung tinatawag na bawa kaya hindi nakikita. O hindi kaya bayugo. Abay, bakit parang ang dami mo namang alam tungkol sa aswang? Sigurado nakuha mo yan kay Maymay, no? Ay, nako. Kaya naman pala Bakit mo ba kinakausap ang batang yun Nakakatakot yung mga salitang lumalabas sa bibig nun. Kasi, nay, nakaka-intriga naman kasi mga sinasabi niya Akalain mo yun, no? Alam niya yung iba't ibang uri ng aswang. Sa kanya ko lang nalaman na marami pala talaga aswang sa Pilipinas. Sabi pa nga niya bago siya mabulag, dati raw siyang ugaw Ugaw? At ano na naman yun? Batang aswang yun na magnanakaw daw ng bigas. Ari ko naman, nay. Aswang pero bigas ang ninanakaw? Sira ulo ka talagang bata ka. Natawa naman ang kuya niya sa kusina na nagluluto. May bata kasi sa lugar namin na bulag. Lagi yung may hawak na tungkod. At ang tanging magulang lang nito ay ang matandang babae na sinasabi nilang buyagan raw. Ibig sabihin ng buyagan, uri yun ng mangkukulam at delikado raw galitin ang mga taong ganito. Kasi ang buyagan, kaya kang saktan sa pamamagitan ng kanilang mga salita. Kaya maraming ingat na hindi magalit ang matandang yon. Dahil sa oras na magsalita ito ng sumpa niya sa'yo, wala ka na talagang takas. Isang linggo naman makalipas noon mula nang malibing ang asawa ko. Natanaw naman namin ang taxi sa tawid ng bigasan namin. Bali bahay na rin namin yung nasa taas ng bigasan at tulugan na din namin yon. May taxi pala sa tapat ng malaking bahay, Sino kaya umuwi? Hala, baka si Ate Nicole, kuya. Aba, mukhang si Nicole nga. Si Nicole nga. Aba, bumalik na pala siya galing ibang bansa. Naku, tingnan mo ang puti, Marami ng pera tong babaeng to, sigurado. Dati naman siya maraming pera, nay. Maganda na nga yung bahay nila, Ay, grabe. Ang ganda niya, nay.
Oh, umalis na yung taxi oh. Tumingin si ate oh. Ate Nicole! Hello, Ate Nicole! Oh, Justin! Uy, ang laki mo na! At saka, Tia Gracia! Kumusta po kayo? Eto, maayos naman. Kararating mo lang Pumasok ka muna dyan sa inyo. Anak Jonel, tulungan mo nga muna siya. Marami siyang dala Sige ho, Nay. Agad na tumakbo ang anak kong si Jonel patawid sa kalsada. Tinulungan nito ang balikbayan na dalaga na ipasok ang mga dala nito. Habang pinapanood sila, bigla namang may dumaan sa tapat ng bigasan namin. Yung kaibigan kong matabang nakasuot ng magandang damit at naka-makeup pa. Tumingin pa siya sa akin at tiningnan pa ako taas baba. Pagtingin naman ito sa tapat ng pwesto namin, nakita niya si Nicole at umandar naman ang pagiging sipsip niya. Ay, hala Nicole, bumalik ka na pala? Kumusta? Ikaw lang ba? Aling Bibet, aba, ang lusog-lusog natin ngayon sexy ba yung ibig mong sabihin ng malusog ha? Syempre naman, inaalagaan ko ang sarili ko, no? Malamang, ayaw kong magmukhang losyang. Kaya dapat mapanatili ko tong sexy figure ko. Ikaw nga ang ganda-ganda mo lalo. Siguro may nobyo ka na At sigurado ako mayaman yon. Kasi sa mayaman ka lang bagay di ba? Hindi tulad ng tindero lang. Halimbawa, yung tindero ng bigas. Ay nako, hindi ka bagay sa ganun. Ano po yung pinagsasasabi nyo, Aling Bibet? Wala po akong nobyo, no? Wala ba? Nako, baka gusto mo yung pamangkin ko. Nako, Ate Nicole, huwag mo na subukan. Masisira ang buhay mo. Hoy Justin, bakit ka ba sumasali dyan? Hay, ikaw na bata ka. Anong masisira ang buhay ang pinagsasasabi mo? Ikaw talaga kulang ka sa disiplina no? Ang bata-bata mo pa, sumisingit ka na sa usapan ng may usapan? Huwag ka nga makikinig sa dikta ng nanay mo dyan. Aba, talagang dinamay pa ako nito. Jonel, tara na. Pasok na tayo. Hayaan mo na yan. Ano nga ulit sabi mo, Bibet? Dinidiktahan ko ang anak ko sa sinasabi niya sa'yo? Bakit? Hindi ba totoo? Kung hindi mo tinuruan ng anak mo sa masamang asal, hindi sana nagsasalita ng ganyan ngayon yan. Ganun ba? Talaga? Para malaman mo, ikaw ang nagturo sa anak ko para mawala ng respeto sa'yo. Nauntog ka ba, ha? Nakalimutan mo na ba ang lahat ng pinagmulan kung bakit sila ganyan sa'yo? Binabato lang nila pabalik sa'yo yung ugali mong binabato mo sa amin. Kahit na! Ang bata-bata pa niyan, marunong na yung pumatol. Kahit mabait na tuta, Bibet, kung paulit-ulit mo namang sinisipa, kakagatin ka pa rin kapag napiko na sa'yo. Ang kapal talaga ng mukha mong pumunta dito at nakikipagbungangaan ka pa talaga sa akin? Sa kabila ng haba ng listahan ng utang mo sa bigas? Aba, hindi ka na ba nahihiya sa sarili mo? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na magbabayad din naman ako? Wala lang akong pera sa ngayon. Pero hindi ibig sabihin nun, pagsasalitaan mo na ng hindi maganda ang mga anak ko. Sino ka ba sa akala mo, ha? Di si Bibet. Sino pa nga ba? Diyan na nga kayo mga pangit. Mas pangit ka! Balat buwaya! Kawayan ka naman na losyang na pangit. Pinili lang asawahin ng asawa dahil nabuntis sa inuman. At saan mo naman napulot yan? Hoy, niligawan ako ng matino ng asawa ko kahit ikaw ang may gusto sa kanya. At saksi ka sa panliligaw niya, di ba? Kinikilig ka pa nga kunwari pero ang totoo selos na selos ka na. Huwag nga akong inaaning mo, Bibet. Ikaw yung nagpabuntis sa barkada niya, di ba? Baka nakakalimutan mo. Ay, buwisit na yun. Mabuting ang umalis na siya. Talagang ako pang uunahan niya sa ganyan. Nay, totoo yun? Totoo? Ang alin? Nakrush niya dati si tatay. Ay, nako, kalimutan mo na yung sinabi ko. Sinabi ko lang yun kasi galit na ako sa babaeng yun. Napupuno na ako Alam mo kasing ang sarap niya sa bunutan, pero nagtitimpi lang talaga ako. Ayoko namang humantong sa baranggayan. Ang mabuti pa,
lagyan mo na lang ng bigas yung bakanteng lagayan. Para kapag may dumating na customer makikita nilang bago ang bigas natin. Oh, sige na anak Justin. Kumilos ka na. Ay nako, si nanay talaga ang damot magkwento. Oh. Wala akong ibinahagi sa mga anak ko tungkol sa kung ano kami nila Bibet nung kabataan namin. Para kasi sa akin, hindi na nila kailangang malaman yon. Pero dahil kay Bibet, nabanggit ko ang impormasyon na yon. Kaya tuloy nagkaroon ng interes ang bunso ko. Pero kahit may nasabi akong kalahati sa impormasyon ng nakaraan, nagdamot pa rin ako sa mga anak ko. Hanggang sa hindi na ako tinatantanan ni Justin. Di bale si Jonel, hindi siya masyadong interesado sa ganon. Makalipas naman ulit ang 1 linggo. Napansin ko na parang may pinapagawa si Nicole, kaya napatanong na naman ako. Nicole, ano palang gagawin mo dyan sa pinapagawa mong extension sa bahay ninyo? Hindi ka na ba babalik ng Singapore? Naku, Aling Gracia, hindi na po. Nagpasya na po akong dito na lang manirahan. Kasi magbubukas po ako ng bagong negosyo. Huwag po kayong mag-alala, hindi tayo magkakakompetensya. Ang totoo nga po niyan, magiging vertical tayo dito. Kasi sa inyo po ako kukuha ng bigas. Aba, ano bang negosyo yan? Karinderya lang po. Tamang-tama po kasi malapit sa paradahan ng tricycle. Tsaka gilid lang po ng kalsada. Oo, tamang-tama yan. Pabor din ako dyan. Kung dadami ang kakain dito, edi malaki din ang tsansa na dadami rin ang customer ko. Ayos yan. Susuportahan kita dyan. Maraming salamat po, Aling Gracia. Sana nga po maging matagumpay yung negosyo na to. Para naman mas maramdaman kong Pilipino talaga ako. Doon po kasi sa ibang bansa, ay nako, mas namimiss ko talaga yung lugar na to. Ibig sabihin pala, hindi ka na talaga babalik. Kung magiging maayos naman po yung negosyo kong bubuksan dito, hindi na po ako babalik. At saka nga pala po, sabi ni Jonel, wala na raw po si Tio Orlando. Biglaan daw po. Ay nako, oo nga Siya yung pangatlong tao dito na namatay sa bangungot. Ay grabe naman po. Uso pala dito yung bangungot. Grabe naman po si Tio, no? Nang bigla talaga sa inyo. Pero okay naman ako kayo. Ayos naman ako. Huwag kang mag-alala sa akin, ha? Nga pala, kung kailangan mo ng tulong, si Jonel laging libre yon. Tawagin mo lang. Sige po. Maraming salamat po. Nang maayos na ang karinderya ni Nicole, agad na niya itong binuksan. Nung una, tinulungan ko siyang magluto ng mga potahe niya. At agad itong ibinenta. May mga kumakain naman at natuwa naman ako sa mga taong nasarapan dito. Dahil doon, binigay ko sa kanya ang recipe ko para siya na lang ang magluto. Dahil kakasimula pa lang niya, si Jonel muna ang katuwang niya sa karinderya. Hanggang sa naisipan na nga nilang mag-hire ng tagaluto. Nay, pahiram nga po ako ng pentel pen mo dyan. May gagawin lang po ako. Ayan, nandyan sa ilalim ng drawer, kunin mo na lang. Ano bang gagawin mo? Nangangarag kasi kami ni Nicole sa karinderya at naiinitan siya magluto. Ako, hindi naman ako masarap magluto Kaya magpapaskil kami ng karatula dyan na naghahanap kami ng tagaluto. Ganun ba? Mabuti pa nga. Kasi malaki din yung karinderya na nabuksan niya. At habang tumatagal, dumadami ang tao. Yun nga ang ginawa nila. Hindi lang tagaluto ang pinaskill nila, kundi pati na rin tindera. May ilang nag-apply na tagaluto roon at sabay-sabay silang sinuri ni Nicole. Pinaluto niya ang mga ito ng dinuguan at saka tinikman ang bawat luto. Dahil hirap magdesisyon, dinala ni Jonel ang mga potahe na yon sa bigasan at ako ang pinatikim niya. Ito, masarap to. Tamang-tama lang yung lasa. Masarap to kapag may kanin. Ito rin yung sayo, Nay. Ito nga rin yung napili ko Ganun din si Justin.
O sige, sasabihan ko na lang si Nicole. Dahil din sa tumikim akong hindi nakakita kung sino ang nagluto, kaya napili ko ang masarap talaga. Hindi ko pa nga nakikilala noon yung tagaluto ni Nicole. Pero unang araw nito sa trabaho, dinagsa agad ng mga tao ang karinderya niya. Nagulat nga ako sa mga pangyayari, pero syempre natuwa ako para kay Nicole. Dayo, ulam niyo ni Justin sa tanghali. Abay, tinda to ni Nicola. Bakit mo naman dinala dito? Bigay daw po kasi niya yan eh. At gusto niya kasi matikman mo yung luto ng kusinerong nakuha niya. Tsaka Nay, ang sarap talaga magluto ah. Maraming tao na sarapan. Kaya tignan mo, pinipilahan yung karinderya niya. Abay, akin na nga yan. Para matikman naman. Ito na yun. Hala, naku Junel, sobrang sarap nito ah. Sabihin mo kay Nicole, salamat ha. Sobrang sarap ng pagkain na to. Sino ba kasi yung kusinero niya? Napakasarap magluto. Si Manong Ebi po yung nakuha niyang tagaluto, Nay. Simula sa araw na yon, dinayo ng mga tao ang karinderya ni Nicole. Sobrang natuwa naman ang dalaga. Pero ang kusinero niya noon, hindi ko pa talaga nakikita. Stay in daw kasi ito, sabi ni Jonel, at hindi naman mahilig lumabas. Hanggang isang araw, nakita ko na naman si Bibet na huminto sa tapat ng karinderya. Naiinis talaga ako kapag nakikita siya. Pero dahil hindi naman niya ako inaano, hinayaan ko na lang. Kaso minsan, mahirap talagang magtimpi sa ugali niya. Lalo na't hindi mo naman siya inaano, pero ang sipag niyang buhayin ang inis mo. Magandang tanghali, Nicole. Kakain ako dito, ha? Aling Bibet. Sige po, kain lang po kayo dyan. Pili lang po kayo ng ulam doon. Ihahatid ko lang po tong ulam para kay Aling Gracia. Dumiretso na nun si Nicole at sinundan naman siya ng tingin ng babae. Tila hindi niya nagustuhan ang paghahatid sa akin ng dalaga ng ulam. Kaya sinundan niya ito hanggang sa tindahan at pinagsabihan niya pa. Abay, teka lang, sandali, Nicole. Yang ulam ba na yan may bayad ba yan? Naku po, hindi ko po pinapabayad si Aling Gracia. Kasi si Junel din po yung katuwang ko sa karinderya ko. Ganon? Bakit? Wala bang sahod si Junel? Meron naman po. Syempre po binibigyan ko siya at ito naman po yung pasasalamat ko kay Aling Gracia. Kasi imbis po na si Junel yung katuwang niya rito, mas akin nagtatrabaho yung anak niya. Malamang, kailangan din ng trabaho ng anak niya. Hindi yung ginagawa niya lang boy dito sa bigasan niya. At yung ulam na yan? Hindi porket nagtatrabaho sa iyo ang anak niya, obligasyon mo na rin ang ulam nila. Hindi ba siya marunong magluto? O wala siyang pambili ng ulam mo? Wala na akong pambili ng ulam kasi inutang mo. At bakit ka ba nangingialam? Hindi naman ako nanghihingi kay Nicola. Kasalanan ko ba kung mabait itong batang to sa akin? Ang sabihin mo, kaya mo pinupunian kasi naiinggit ka. Hoy! Ano pinagsasasabi mo dyan na naiinggit? Hoy Karen! Maayos lang naman ang samahan namin ni Nicole. Nagtutulungan kami dito at kayo, wala kang naitutulong sa kanya. Ay nako Nicole, baka humingi sa'yo ng pabor yan ha? At baka umutang din yan ng ulam mo. Wag na wag mo yan pauutangin. Bahala siyang magutom dahil hindi naman yan mamamatay agad. Papayat muna yan bago mangyari yon. Abay talagang ikaw na babae ka ha? Halika nga dito! Arin ko! Ano ba? Naku, Aling Bibet! Teka lang po, huwag naman pong ganyan! Hoy! Bitawan mo yung nanay ko! Justin! Tawagin mo nga yung kuya mo, bilis! Opo, ate! Teka, tumigil nga kayong dalawa! Aling Gracia, Aling Bibet! Tama na ho yan! Akala mo siguro dahil mas malaki ka, hindi kita kaya ha? Etong sa'yo, ilulublob kita dyan sa klase ng bigas kong paborito mong utangin. Ang tagal-tagal na ng utang mo pero hindi ka pa rin nagbabayad. Tinalo mo pa yung mga taong naghihikaw sa buhay kung makautang ka. Kasalanan ng asawa mo kasi pinautang niya ako ng pinautang. At magbabayad lang ako kung siya ang maniningil sa akin.
Aba, nakakapal naman talaga ng mukha mo. Akin na nga at babawasan natin ang balat niyan. Patay na ang asawa ko kaya walang maniningil na Orlando sa'yo. Walang yaka talaga. Yun na nga, patay na siya kaya hindi ako magbabayad. Bakit ba ako magbabayad kung ubos na ang buhok ko sa'yo? Ikaw kaya ang ingud-ngud ko sa bigas, ha? Eto sa'yo! Aray ko, hayop ka talaga. Mas malaki ako sa'yo at mas malakas kaya wala kang magagawa. O ano, ha? Ano? Kaya mo pa? Aling Bibet, Aling Gracia, tama na po yan. Bitawan niyo na po siya, Aling Gracia. Bitawan mo nga ang kamay ko, Nicole. Sumusobra na tong babaeng to eh. Hindi porkit may negosyo siya. Hay! Hindi nga yan sa'yo eh. Kung hindi ka lang naging asawa ni Orlando, wala kang bigasan ngayon. At malas mo kasi hindi ikaw ang asawa niya. Tama na ho yan. Ano ba naman kayo? Nasasaktan na kayo pareho eh. Aling Bibet, pakawalan mo na si Aling Gracia. Ano ba naman kayo? Hoy! Anong ginagawa mo sa nanay ko? Diyos ko naman, Junel. Tulungan mo nga ako dito. Ayaw nilang tumigil eh. Hindi talaga ako titigil hanggat hindi nabubura ang mukha ng babaeng to. Kung hindi ka lang sana epal noon, ako sana ang asawa ni Orlando. At ako sana ang may-ari ng bigasan na to. Ano ba pinagsasabi mo? Bitawan mo yung nanay ko! O ayan, lumabas din ang katotohanan. O sige, iparinig mo sa mga anak ko kung gaano ka kapatay na patay sa tatay nila. At hanggang ngayon, hindi ka pa rin makalimot. Ano? Crush mo talaga si tatay, Aling Bibit? Patay na patayan sa tatay mo, anak. Kaya yan naghihimutok sa galit sa akin eh. Kadiri naman ho kayo, Aling Bibit. Ang tanda-tanda nyo na may paganyan-ganyan ka pa. Bitawan nyo nga yung nanay ko. Alisin nyo yung kamay nyo. Ano naman ngayon kung may gusto ko sa tatay ninyo, ha? Baka gusto mong magtanong sa nanay mo kung paano niya inagaw ang tatay niyo sa akin. Hoy, ikaw na babae ka, wala akong inagaw sa'yo. Ingrata ka. Niligawan lang naman ako ng may gusto sa'yo. Aling Bibit, kung love na love mo yung tatay namin, naku, malaya ka pumunta sa simenteryo. Tabihan mo siya doon. At saka, nakakatawa naman pala na crush mo yung tatay namin. At mabuti na lang, hindi ikaw yung naging nanay namin. Mga pangit sana kami. Abat lukulukong batang to, ah. Hoy, kung nagkaanak kami ng tatay nyo, hindi kayo ang mga anak namin. Tama na nga ho yan. Hindi ba kayo naalibad ba rin sa mga pinag-uusapan nyo? Aling Bibit, hindi ka na teenager, paalala lang ha. Ang tanda-tanda nyo na ho, mahiya ho kayo. Saka ikaw naman, Nay. Pumatol ka na naman sa crush-crush na usapan na yan. Tumigil nga kayo. Abat kasalanan ko pa ngayon. Anong magagawa ko kung talagang intensyon niyang pakialaman ako para pumatol sa kanya? Kasi nga gustong gusto ng babaeng to ng away eh. Pinagbibigyan ko lang at hindi ako natatakot sa kanya. Dahil teritoryo natin to. Aba, hindi ako magpapaapi, anak. Gusto mo ba yung ginaganon ako, ha? At sino ba tong babaeng ito para katakutan ko? Aber, magkaladkaran kami sa barangay. Alam kong ako ang mananalo. Nay, ibig ko lang sabihin hindi na bagay sa inyo kasi mga gurang na kayo. At saka kayo naman ho, Aling Bibit. Kung wala po kayong pambayad sa ngayon sa utang nyo, umalis na ho kayo. Pwede ka lang dito kung magbabayad ka na ng utang. Hindi yung guguluhin niyo pa yung nanay ko. Oh, hindi aalis. Ang pangit-pangit naman ang pwesto nyo, masyadong mainit. Padabog na umalis si Bibet noon. Hindi na natuloy ang pagkain niya sa karinderya ni Nicole. At ako naman, matapos kong huminahon ay nagpahabol pa ng sermon ang panganay ko. Pero sinuri niya naman kung nasaktan ako. Meron akong gasgas sa anit ko dahil sa pagngudngud sa akin ni Bibet sa lagayan ng bigas. Matigas kasi yon dahil gawa sa kahoy. At si Nicole noon, nagpaalam na lang muna na bumalik sa karinderya niya dahil nga maraming tao. Nay, nakakahiya kay Nicole. Kitang-kita niya yung gulo niyong dalawa. Eh syempre, sinakto ng babaeng yun na nandito si Nicole eh. Nay, doon muna ako sa kabila. Tutulungan ko muna si Ate Nicole. Ang dami po kasing tao sa loob eh. O sige anak. Ano ba, Nay? Napilayan ka ba? Nako. Sigurado mamaya iindahin mo yan sa pagtulog mo. Ang laki-laki ng katawan nun tapos nakita ko inuuntog-untog ka pa. Huwag mo akong alalahanin anak. Wala namang masakit sa akin. Ayos lang ako. Sigurado ka, Nay ah. Oo nga, ayos lang ako. Ang mabuti pa palitan mo na dun si Justin, dun kay Nicole.
O sige ho, Nay. Kinagabihan naman, ulam ulit sa karinderya ang ulam namin. Napapadalas na ang dami ng pagkain ko dahil sa mga putahing dinadala ni Jonel sa bahay. Hanggang sa isang gabi rin noon, dahil siguro sarap na sarap nga ako sa pagkain at lagi akong natatakam sa mga luto ni Nicole. Napapanaginipan ko na rin yon. Kasama ko pa sa panaginip si Bibet na magkaaway na raw kami dahil sa isang ulam na gusto naming pareho. Nagkalat pa raw kami sa karinderya dahil sa away na yon. Pero habang nasa ganun akong panaginip, nagising ako sa aktwal na pagkagulong ko sa kama. Tila ba may mabigat na bagay na umupo sa higaan ko at tumagilid ito at talagang nahulog ako sa sahig. Aray ko, ang sakit naman nun. Bakit ba ako nahulog? Ano ba nangyari sa higaan ko? Ayos naman to kanina. Bakit pakiramdam ko tumabing ito? Aray ko, ang sakit ng balikat ko ah. Teka, nakalimutan ko bang isara yung pintuan ng kwarto ko? Bakit bukas to? Anong oras na ba? 12:00 na pala ng gabi. Aray ko, para akong nabalda dun ah. Ayan na naman ang mga aso. Ano na naman kayang nakita ng mga yun? Lumapit ako sa pintuan ng kwarto ko at sinara ito. Pero napapaisip ako kung paano nabuksan yon. Kaya kinuha ko na lang ang mga susi ng lahat ng pintuan sa bahay at lumabas ako. Una kong tiningnan ang kwarto ng bunso ko. Maayos ang tulog niya sa loob, pero bigla kong narinig ang boses ng panganay ko. Dahil katabi lang ito ng kwarto ni Justin. Para siyang nahihirapan na ewan. Parang tunog na nagbubuhat ng mabigat. Kaya naman dali-dali akong lumapit sa kwarto niya at kumatok muna ako. Jonel? Jonel, anak, ayos ka lang ba dyan? Anak, naririnig kita. Ayos ka lang ba dyan? Naku, hindi kaya nananaginip to. Ay, naku, buksin ko na nga lang. Jonel? Jonel, anak! Jonel, anak, gising! Nay, Diyos ko, salamat ginising mo ko. Ayos ka lang ba? Bakit bukas yung bintana mo? Oo nga no. Bakit bukas yan? Sinara ko yan bago ako matulog ah. Sigurado ka bang inilak mo? Baka naman hindi, Jonel. Suriin mo ng maigi kung nakalak ba o hindi. Mamaya kung ano-ano nang pumasok dito sa kwarto mo. Umaalulong pa naman yung mga aso. Pero Nay, nilak ko po yan eh. Sigurado ako. Imposibleng hindi ko nilak yan. Ako pa ba, Nay? Saka, grabe, Nay. Napakapangit po ng panaginip ko. Bakit? Ano bang napanaginipan mo? Nanaginip daw ako na napuno daw ng tubig yung kwarto ko, Nay. Hindi ako makalabas. Ang hirap din buksan ng pintuan. Mabuti nga pumasok at nagising ako eh. At pakiramdam ko talaga, totoong hirap na hirap ako. Naririnig rin kita, anak. Para ka nga nagbubuhat ng mabigat at hirap na hirap kang kayanin yun eh. Naku naman, huwag ka kasing humiga ng nakatihaya. Tumagilid ka. Kasi baka mamaya matulad ka sa tatay mong iniwan tayo dahil sa bangungot. Opo, Nay. At salamat talaga dahil pumasok ka. Ayoko naman naginip ng ganun. Ako nga, anak, parang may nangyari sa akin na hindi maganda kanina. Bakit po, Nay? Ayos ka lang po ba? Nanaginip rin ako. Pero siguro ang panaginip na yon nangyari lang dahil sa stress na dulot sa akin ng bibit na yon. Pero anak, naudlot ang panaginip na yon dahil bigla akong gumulong. Parang tumabingi kasi yung kama ko eh. Kaya gumulong ako. At talagang nahulog ako sa sahig. Nahimasmasan ako mismo sa sahig at hindi sa higaan ko. Hala, seryoso ho kayo, Nay? Nangyari talaga sa inyo yun? Oo, anak. At alam mo ba, bukas pa yung pintuan ko. Kahit naman alam kong sinara ko yun. Di wala palang pinagkaiba sa bintana ko na bukas. Hindi kaya pinasok tayo, Nay? Pinasok ng ano? Ng magnanakaw.
Imposible namang nakaalis agad siya o sila kung may kasama siya. Hindi magnanakaw, Nay. Ang ibig ko pong sabihin mga aswang. Hindi ba't umahalulong yung mga aso? Kung aswang naman, anak. Diyos ko naman, nakakatakot naman yung ganyan. Pero kung aswang nga at nakapasok siya, bakit hindi pa tayo kinain? Si nanay naman, oh. Parang gusto mo pa tayo makain, ah. Hindi naman sa ganon. Ang ibig kong sabihin, kung aswang ang pumasok dito sa bahay, wala naman siyang sinaktan sa atin. Alam mo naman kapag aswang, automatic gutom talaga yan. Kung hindi aswang, ano yon? Bukas pa naman yung pintuan at bintana ko. Pero hindi kaya wala sa atin yung gusto niya? Anong ibig mong sabihin wala sa atin? Hala, Diyos ko, baka si Justin pala. Baka nandun yung aswang sa kwarto niya. Ako, oo nga pala. Pupuntahan ko na po. Meron po ako na susi. Binigay ko ang susi kay Jonel pero tumakbo rin ako kasunod niya. Apurado ang pagbukas niya ng pintuan sa kwarto ni Justin. At otomatiko ang kaba sa dibdib ko nang makitang natigilan si Jonel. Diyos ko, Nay. Wala dito si Justin. Ano? Nasan siya kung ganon? Abay, hanapin natin. Tingnan mo sa ilalim ng kama. Tingnan mo sa cabinet. Tingnan mo nga yung pintana kung bukas. Diyos ko, huwag naman po ang anak ko. Justin? Justin, nasan ka? Nay, wala siya dito sa ilalim ng kama, Nay. Wala din ba siya sa banyo? Pero nung tingnan ko siya dito kanina, nasa higaan pa siya eh. Anak ng yung bintana niya, Nay. Hindi nakalako. Hindi kaya kinuha siya? Anak naman, huwag ka naman magsalita ng ganyan. Hindi ko talaga matatanggap yan. Hanapin mo kapatid mo. Diyos ko naman, Justin! Justin, nasaan ka ba? Sumagot ka naman kung nandito ka sa loob ng bahay! Nay! Nay, nandito po ako, Nay! Ayun siya, Nay! Sumagot siya! Justin, anak! Nasaan ka ba? Kanina pa kami tawag ng tawag sa iyo, ah! Hoy, Justin! Nasaan ka ba? Ba't wala ka sa kwarto mo? Hanap kami ng hanap sa iyo, ah! Saan ka ba nanggaling? Nandito lang naman ako sa kusina kumakain eh. Grabe naman kayo. Ba't niyo ba ako hinahanap? Hindi naman ako nawawala ah. 10 oras ng gabi kumakain ka? Nagutom lang naman ako, Nay. Namiss niyo ako kaagad. Nanaginip kasi ako ng masarap na pagkain. At paggising ko, sobrang gutom na gutom ako. Kaya pumunta ako dito sa kusina. Wala nga pong ulam tapos yung kanin puro tutong. Mabuti na lang may Milo at nainay pares ako sa kanin. Ano bang nangyari sa inyong dalawa? Para kayong praning na praning. Dahil merong hindi magandang nangyayari, Justin. Nagising si nanay, nasa sahig siya. May nagpatagilid daw ng higaan niya. Tapos bukas daw yung pintuan niya. Ako naman muntik nang bangungutin. At bukas din yung bintana ko sa kwarto. Tapos yung bintana din ng kwarto mo, bukas din. Ano? Anong bukas? Sinara ko yun ha. Nilak ko pa nga yun bago ako matulog eh. Imposible naman bukas yun. Ibig sabihin, kahit sinara mo yun, may nagbukas pa rin? Hindi naman po ako yun, Nanay. Pagkabangon ko, diretso po kaagad ako dito sa kusina. Tsaka, paano naman naging bukas yung pintuan at bintana nyo? Hala, hindi kaya bumalik si tatay? Bumalik? At bakit naman siya babalik? Anong kailangan niya? Malay natin. Baka may sasabihin sa'yo na hindi niya nasabi nung buhay pa siya. At ano naman kaya yun? Na baka may anak sila ni Aling Bibit na hindi mo alam. Aray ko, nanay naman. Justin ha? Nag-aalala na nga ako, puro ka pa kalokohan. Pero oo nga, Nay, no? Paano nga kung aray ko? Oh, isa ka pa eh. Manahimik na nga kayong dalawa. Hindi tatay nyo ang bumalik. May pumasok sa bahay natin. At kung hindi yun magnanakaw, baka aswang nga yun. Kaya ngayong gabi tumabi kayong dalawa sa akin. Matutulog tayo sa iisang higaan lang. Sa kwarto kami ni Justin natulog. Dalawa kami sa higaan niya at naglatag lang si Jonel ng kutsyon sa sahig. Hindi rin ako nakatulog ng maayos nung gabing yon. Kaya pagising sa umaga,
Puyat na puyat ako. Aling Gracia, panay po ang hikab niyo ah. Nagpuyat po ba kayo? Ay nako Nicole, kung alam mo lang, may kakaibang nangyari sa amin kagabi. Halos hindi nga ako nakatulog ng maayos. Naku, mukhang ganun nga din po si Jonel eh. Pansin ko po, parang inaantok siya habang nag-aasikaso ng mga customer. Pagpasensyahan mo na yung anak ko ha. Kasi kagabi, nagising akong bukas ang pintuan ng kwarto ko. Tapos nahulog ako sa kama. Si Jonel naman, na naginip raw ng hindi maganda. Tapos nadatnan ko siya sa kwarto niyang bukas ang bintana. Sino namang hindi matatakot sa ganun, di ba? Kaya nga natulog kaming tatlo ng sama-sama sa iisang kwarto lang. Naku po, buti na lang po nagising kayo agad no. Kasi yung sa karinderya ko po, yung usapan ngayon, si Mang Victor naman namatay daw kagabi. Namatay? Si Victor namatay? At bakit naman daw namatay? Ano daw nangyari? Binangungot daw po. Sinimulan po ng isang customer ko yung kwento. Naging interesado na po yung iba kaya yun. Naging usapan na yun dun ngayon. Diyos ko naman, bangungot rin. Namatay yung asawa ko sa bangungot. Pangatlo nga siya sa taong ito eh. Tapos si Victor naman yung pang-apat. Sandali nga, normal pa ba to? Ibig sabihin po, uso ang bangungot sa lugar natin? Bakit po kaya lagi may nababangungot? Diyos ko naman, Nicole. Parang may hindi magandang nangyayari sa lugar natin ngayon ah. May mga umaalulong na aso kagabi tapos... Sandali, nung namatay kasi ang asawa ko, may umalulong rin na aso nung gabing yun. Talaga ho? Nako, paano po kaya kung hindi bangungot ang dahilan kung bakit namatay yung asawa nyo? Paano kung may pumatay pala talaga sa kanya? Kung ganun nga, sino naman ang papatay sa asawa ko? At isa pa, malinaw rin sa akin na bangungot ang kinamatay niya. Baka naman po pinatay siya sa paraan ng bangungot. Hindi lang natin alam. Kasi po, Aling Gracia, sa totoo lang, naniniwala po talaga ako sa aswang. Kasi po, di ba sabi niyo may umaalulong ng mga aso nung gabing yun? Paano po kung may aswang talaga? Ay nako, hindi ko na talaga alam kung anong iisipin ko, Nicole. Kung aswang nga ang may gawa nun at ang iba pang namatay, ibig sabihin may mga susunod pa siyang biktima? Ay, si Jonel kagabi parang muntika na pala kung ganun. Naku, Aling Gracia, mag-ingat po kayo. Kasi kung may aswang talaga, parang mga lalaki po yung biktima niya. Dahil sa usapan naming yon ni Nicole, kabado ako. Pero sa kabila ng kaba ko, hindi ko pa rin maiwasang matakam sa ulam na binigay niya sa akin. Agad kong kinain yon matapos ko siyang bentahan ng bigas. Nagbigay rin ako ng pasobra sa kanya bilang ganti rin sa ulam na binibigay niya sa amin araw-araw. Hindi naman nagtagal. Namataan ko na naman si Bibet na pumasok sa karinderya. Binaliwala ko lang siya dahil hindi naman siya nagsisimula para magkagulo kami. Maayos naman ang pagkain niya roon at mukhang nag-enjoy pa nga siya. Pero habang nagkukunwari akong hindi siya napapansin roon, bigla namang may sumulpot. Aling Gracia! Ay, kabayong hilaw! Mag-ingat ka po. Diyos ko naman, Maymay. Bakit ka ba nanggugulat? Mag-iingat ka po. Nakikita ko po kasi mapapahama ka, Aling Gracia. Ano ba pinagsasasabi mo, Maymay? Anong mapapahamak? Huwag ka nga ganyan sa akin na bata ka. Natatakot ako eh. Aling Gracia, makinig ka po. May kukuha po sa'yo, maniwala ka po sa akin. Hindi ko lang po alam kung sino. Basta po, nakikita kita na may pupukpok sa ulo mo. Sa ganung paraan ka po nila kukunin. Ano? At sino naman sila? May lahi ka bang manghuhula ha, Maymay? Hindi ko rin po alam eh. Basta po, simula nang mawalan ako ng paningin, marami na po akong nakikitang hindi ko po maintindihan. May mga bagay na dumadalaw po sa balintataw ko. Minsan nga po, sa panaginip ko sumasagi rin po sa isipan ko yung pagkain sa plato. At may naririnig po akong bumubulong dito. May bumubulong sa pagkain?
At ano naman ang sabi ng bumubulong? Hindi ko rin po alam. Hindi ko po kasi masyadong marinig. Malabo pa po ang lahat sa akin, Aling Gracia. Basta po, ang masasabi ko lang po sa inyo sa ngayon, pag-ingat po kayo. Oh, sige, mag-iingat ako. Eh nga pala, Maymay, gusto mo bang kumain? Halika, pasok ka dito. Samahan mo ako kumain. Justin! Justin! Nasaan na ba kasi yung batang yun? Justin! Po, bakit po, Nay? Oh, Maymay, nandito ka pala. Oo, nandito siya. Kaya bumili ka ng ulam dun sa kuya mo. Oh, etong pera oh. Bilhan mo ng hotdog si Maymay, ha? Ako rin po, Nay. Gusto ko po ng hotdog. O siya, sige. Ikaw nang bahala dyan. Basta't bumili ka na. Sa kabila ng takot ko sa pinagsasasabi ng bata, pinakain ko pa rin ito sa tindahan ko. Alam ko kasi na bihira lang siyang mabusog. Kaya dahil pumunta na siya doon, ako na ang pumuno sa kailangan niya. Malapit rin kasi si Justin sa kanya at matagal na silang magkaibigan. Pero wala namang nangyayaring masama sa anak ko. Kaya naisip ko rin na hindi naman sila mapanganib na maglola. 3 araw naman ang nakalipas. Naghatid ako ng bigas sa karinderya. Bale nun lang din ako nakapasok ulit sa karinderya mula nang magbukasyon. At sa loob nito, maraming ang taong kumakain. Naku naman po, Aling Gracia. Bakit naman po kayo pa ang naghatid nito? Pasensya na po kayo Sobrang abala kasi kami dito Hindi na namin naalala. Ay nako, hayaan mo na. Ayos lang yun. Ma'am Nicole, naluto ko na pala yung karagdagang dinuguan. Dinamihan ko na rin para hindi naman tayo kulangin. Mabuti naman po, Manong Ibe. Kahapon po kasi kinulang tayo At saka maraming salamat po ha. Nga pala po, si Aling Gracia po, nanay po siya ni Jonel. Ay, siya pala ang cook mo, Nicole. Magandang araw sa iyo, Gracia. Abay, ang swerte mo pa sa anak mo, Napakamapagkumbabang bata. Ganun ho ba? Ganyan lang ho talaga ang panganay ko. Ayaw kasi niya ng magulo. At isa pa, may ugali yan na mahirap magalit, lalo na kapag napuno. Manong Ibe, pagpasensyahan mo na kung minsan nasosobrahan sa katahimikan ng anak ko, ha? Nako, yung pagiging tahimik niya nga yung nagustuhan ko At magalang yung anak mo, Gracia. Ang swerte mong ina sa kanya kung tutuusin kaya ko lang naman nasabi kanina yung tungkol sa pagiging mapagkumbaba niya. Dahil, nako, kilala mo ba yung bungangerang babae nung isang araw? Abay, grabe yun kung makapagsalita sa kanya. Pero kahit anong pag-iinsulto ng babae niyo sa kanya, talagang hindi niya pinapatulan. Ay nako, si Bibet po yung tinutukoy niyo, Manong. At masipag po yung mang-insulto, lalo na sa pamilya ko. Pero hayaan niyo na po yun, Manong. Huwag mo na lang siyang pansinin. Kasi may araw din yun kapag napikon yung anak ko. Oo nga naman. Naaawa lang naman kasi ako sa anak mo. Kasi wala talaga siyang bibig pabalik sa babaeng yun Oo nga pala. Masaya ako makilala ka, Gracia. Ako rin ho, Manong Ibe. At ikaw pala ho yung tagaluto dito ni Nicole? Ay nako, napakasarap po ng mga niluluto nyo. Aba kahit busog ka na parang ayaw mo pa rin huminto. Ibang klase ka ho talaga, Manong Ibe. Ay, ganun ba? Masaya ako na marinig yan mula sa'yo, Gracia. Yan lang naman ang nagpapasaya sa akin. Yung marinig ko lang, masarap yung luto ko. Kompleto na yung araw ko. Simple lang naman yung layunin ko bilang tagaluto. At yun yung ganahan ng kahit sinong kakain dito. Para lang din ako nagpapakain ng masarap na putahe sa mga pamilya ko. Naku, Manong Ibe. Sana ho lahat ng tao kasing bait ninyo. Siya, babalik na po ako sa pwesto ko, ha? At baka mamaya dumating na yung mga taong mamimili ng bigas. O sige, Gracia. At mamaya bibili din ako ng bigas sa inyo para sa pamilya ko. Buti na lang pinayagan ako ni Ma'am Nicole na umuwi muna. Ganun ho ba?
Syempre naman ho, si Nicole yan eh. Mabait talaga ang batang yan. Sige na ho, Manong Ibe. Aalis na po ako. Bumalik ako sa pwesto ko. Tingin ko noon sa tagaluto ni Nicole ay simpleng tao lang na may magandang hangarin sa buhay. At yung mga ganong klaseng tao, hanga talaga ako sa determinasyon nila. Kaya siguro nagustuhan niya ang ugali ng anak ko dahil ganon din naman si Jonel. Nang bumalik naman ako sa pwesto ko, lumapit sa akin ang pamangking babae ni Bibet at humingi ng tulong dahil sumakit raw ang tiyan ng tiyahin niya. Hirap na hirap daw ito sa sitwasyon niya ngayon. Hindi naman sa masamang tao ako. Pero sa ginawa ni Bibet sa akin, parang hindi na rin ako nakaramdam ng awa. Kaya hindi ako nagbigay ng tulong. Tama lang yung ginawa mo, Nay. Kapag may kailangan sila, nagmamakaawa sila sa inyo. Tapos kapag hindi ka tumulong, palalabasin ka pa nilang masama. Iwag na po, Nay. Namimihasa na sila. Pero parang nakukonsensya naman ako, anak eh. Paano kung dahil hindi ako nagbigay ng tulong, mamatay si Bibet? Sus, sakit lang ng tiyan yun, Nay. Mabubuhay pa yun. At saka yung mataba, matagal mamatay yun. At saka ito pa, puno na yung tenga ko sa mga insulto niya. Lagi niya ako kinukumpara sa pamangkin niya na matalino daw, madiskarte. Kesyo magpupulis daw. O bakit? Nag-aaral ka naman ah. Mas nauna lang siya. At sana sinabi mo na kapag naging engineer ka, huyo siya sa'yo. Kaya anak ha, yung 2 taong sinayang mo, ituloy mo yun. Ayoko, Nay. Tinatamad na ako mag-aaral eh. Iba na yung gusto ko. Gusto ko magsundalo. Ay naku anak, mapapadali ang buhay mo dyan eh. Kapag mag-aasawa ka, mabubiyuda siya ng maaga. Ako, Nay, gusto ko maging magsasaka. Anong sinasabi mo diyang magsasaka? Tigilan mo nga ako, Justin. Nay, maganda naman trabaho yung pagsasaka. Ako yung leader. O di ba mas maganda yun? Oo nga, tsaka mas madali yung abutin. Kahit wag ka na mag-aral, Justin. O di ba, Nay? Hindi ka nagagastos. Kaya sige na, Nay. Pumayag ka na maging magsasaka ako. Yung igagastos mo sa akin sa eskwelahan, ibilin na lang natin ng ulam kay Ate Nicole. Nay, kung gusto mo, ako magiging mananabong na lang din. Ayun pala si Kuya eh. Mas mabilis yung pera dyan. Lalo na kapag nanalo ka. Ay nako, mabilis rin mawala ang pera dyan kapag natalo ka. Kayo talagang dalawa? Tigilan nyo na ako ah. Mangarap kayo yung mataas. Kahit na hindi ako magkanda uga-ugaga dito sa pagtitinda ng bigas, basta matupad lang natin yung matataas yung mga pangarap. Ganun ba, Nay? Sige, Nay. Pangarap ko makagawa ng hagdan papunta sa langit. Ako, Nay, pangarap ko na lang maging bento hangin. At ano na naman yung bento hangin na yan, ha? Aswang sa langit, Nay. Yung nambabato ng hindi nakikitang bangkaw sa mga tao kapag nakikita ng pulang liwanag sa langit. Bento hangin yung may gawa nun, Nay. Oh, kay may mo na naman nakuha yan, no? Talagang maraming nalalaman ang bunso ko sa batang si Maymay. Lagi niya talagang nakakausap ang batang yon at tinatanong ng kung ano-ano. Kaya nga dahil din sa anak ko, nagkakaroon din ako ng kaalaman tungkol sa iba't ibang uri ng aswang. Kahit para sa akin, ang iba roon ay parang hindi na makatotohanan. Tila may 1 linggo rin ang lumipas bago ko muling nakita si Bibet. At yun pa nga ang pagsugod niya sa akin sa bigasan ko. Hoy, Gracia! Sigurado talaga akong pinakulam mo ko eh. 3 araw kong tiniis ang sakit ng tiyan ko. Ano na naman yung pinagsasasabi mo, Bibet? Ikaw pinakulam ko? At sa tingin mo, may makakausap pa akong mangkukulam dito. Hindi ko nga maiwanan itong bigasan ko eh. Kung talagang hindi ikaw ang nagpakulam sa akin, binigyan mo sana ng pera ang pamangkin ko para may magamit kaming pamasahe papunta sa manggagamot. Gusto mo kasing mamatay na ako eh, kaya hindi ka nagbigay. Wala ka talagang puso, Gracia. Hoy, Bibet! Tigil-tigilan mo nga ako. Hindi porket hindi ako nagbigay ng pera sa inyo, ako na agad ang magpakulam sa'yo. Wala akong ginagawang masama sa'yo, Bibet. Sadyang hindi ka lang importante sa akin kaya hindi ako nagbigay.
Ang pera namin para lang sa mga anak ko at hindi ka kasali doon. At inuulit ko ha, hindi ka importante sa akin kaya hindi ako tutulong sa'yo. Pero hindi naman ganun kaidi mang kaluluwa ko, no? Nakukuha pa ako ng makukulang para pahirapan ka lang. Basta tumanda ka sa akin, Gracia. Gaganti ako sa yung hayop ka. Subukan mo lang at baka totohanin ko talaga yung sinasabi mo. O sige, magkulaman tayo. Padabog siyang umalis sa harap ng tindahan ko at lumapit sa karinderya. Nanginginig ang katawan ko nun sa galit, pero sinikap kong kumalma. Binigyan lang ako ni Justin ng tubig at hinimas ako sa likod. Buti na lang sinunod niya ang sinabi kong hindi siya sumali. Hindi naman nagtagal. Bigla na namang sumulpot si Maymay sa tindahan namin. At kung ano-ano na naman ang sinasabi. Aling Gracia, nalalapit na po yung mangyayari sa'yo na nakikita ko. Ay sus, Diyos ko naman, Maymay. Heto ka na naman at nagsasabi ka na naman ng mga ganyan. Nalalapit na ba ang ano? Marami na po akong nakikita. May maglalaban po. 2 uri ng alagad ng dilim. Tapos ikaw po, matutuloy ang pagkulong sa'yo sa isang silid habang nakatali ka. Maymay, anong pinagsasabi mo? Basta, bantayan mo na lang yung nanay mo, Justin. May kukuha sa kanya. Ano? Kailan? At sino naman yung kukuha sa kanya? Hindi ko rin alam eh. Hindi ko masyadong makita yung parte na to. Tapos Aling Gracia, Justin, nakikita ko rin si Kuya Junel. Nahihirapan siya at saka hindi siya makahinga. Nakikita ko siyang ganun, kaya bantayan niyo rin po siya. Talagang natatakot ako sa tuwing nakakausap ko ang batang yon. Pero tulad ng madalas kong gawin sa kanya, pinapakain ko siya sa pwesto ko at nagpapadala ng pagkain para sa lola niya. Kinagabihan naman noon, hindi ako makatulog sa sinabi niya at mas lalo akong natataranta dahil umaalulong na naman ang mga aso. Para na akong may phobia noon sa alulong ng aso at dinagdagan pa ng hindi magandang pangyayari. Dahil nang lumabas ako, narinig ko ang panganay kong parang nananaginip na naman sa kanyang kwarto. Junel? Junel anak! Junel anak, sumagot ka! Diyos ko naman, mukhang kailangan ko na talaga ng susi ah. Nay, naririnig mo rin po si Kuya? Oo anak, kaya katukin mo siya dito ha at kukunin ko lang yung susi sa kwarto ko. O sige po, Nay. Kuya Junel, buksan mo yung pinto! Mabilis akong tumakbo sa kwarto ko at kinuha ang susi sa lahat ng pintuan sa bahay. Mabilis akong bumalik at apuradong binuksan ang pintuan. Pero nang itulak ko na ang pintuan, parang may nakaharang na mabigat na bagay dito. Diyos ko, bakit parang may nakaharang sa loob? Junel? Junel, ano ba itong nakaharang? Nay, mukhang hindi si Kuya yung humarang niyan. Itulak po natin. Akala mo siguro mapapatay mo ako. Nagkakamali ka! Ay, salamat. Diyos ko naman at nagising siya. Junel! Junel, kunin mo itong nakaharang sa pintuan mo! Diyan lang po kayo, Nay. May aswang dito. Mapanganib siya. Hala, aswang daw, Nay. Kaya nga buksan mo itong pintuan, Junel! Huwag mo labanan niya ng mag-isa! Naririnig ko lang nun ang angil ng isang mabangis na halimaw at parang nilalabanan nga ito ni Junel. Tinutulak naman ni Justin ang pintuan. Pero inutusan ko siyang kumuha ng asin, bawang at patalim sa kusina. At ako naman noon, patuloy pa rin ako sa pagtulak ng pintuan sa kwarto ni Junel. Naririnig ko kasi ang mga daing niya sa loob. Nasasaktan siya at ang tunog niya ay parang sinasakal siya. Nay, ito po yung bawang at asin. Ito na rin po yung 2 kutsilyo na nakuha ko. Hawakan mo po yung isa. Salamat anak. At mag-ingat ka dahil matalim yan. Baka masugatan ka. Halika dito. Itulak natin tong pintuan niya. O sige po, Nay. 1, 2, 3. Buong lakas naming tinulak ang pintuan at
at umusod ang anumang bagay na nakaharang doon. Meron pang tunog na nabasag sa sahig na parang may isang babasagin na nahulog roon. Mabilis kaming pumasok nang meron kaming madaanan at malakas na sigaw ang napakawalan ko nang makita ang anak kong sinasakal ng isang malaking halimaw. Malobo ang katawan nito at masyado siyang malakas. Para akong aatakihin sa puso sa nakita ko, pero hindi ako nagpatinag dahil nahihirapan na ang anak ko. Kaya kahit takot ako, sinaksak ko ang aswang sa likod. Pero imbis na masaktan ito ay dahan-dahan itong lumingon sa akin at parang sinasabi niyang nagkamali ako ng ginawa sa kanya. Umalis ka, nanay! Umalis ka, nanay! Hindi, Junel! Hindi kita iiwan dito! At hoy! Ikaw na halimaw ka! Bitahon mo ang anak ko! At sino ka naman para sundin ko? Mas malakas ka ba sa akin? Sumusunod lang ako sa mas malakas sa akin! Talaga? Sige nga, kung mas malakas ka, kayanin mo ito! Walang iya ka! Asin, napakainit nito sobra! Hayop kang bata ka! Medyo masakit lang yung lalamunan ko dahil napigaan ng husto. Nay, ayos ka lang po ba? Diyos ko, ano bang klaseng nilalang yun? Ang laki-laki niya. Pinaliit niya lang yung katawan niya para makatalon sa bintana. Nay, kailangan natin isa rin bintana bago pa makabalik yung aswang na yun. Oo, tama. Ako nang magsasara, anak. Justin, tulungan mong makatayo ang kuya mo. Opo, Nay. Kuya, halika na po. Ultimo paglapit ko noon sa bintana ay talagang nanginginig ang mga kamay ko. Parang nauubusan din ng lakas noon ang mga tuhod ko dahil sa sobrang nerbiyos. Pero kahit ganon, nagawa ko pa rin namang isara ang bintana. At nang tingnan ko ang mga anak ko, nakaupo na sa higaan si Jonel. Tiningnan ko ang drawer na hinarang sa pintuan kanina at nilapitan ko ito. Halika dito, Justin. Tulungan mo ko. Iharang natin to sa bintana para hindi na makapasok yung hayop na yon. Oo, sige po, Nay. Pero grabe, totoo pala talaga yung aswang, no? Hindi talaga nagsisinungaling si Maymay, Nay. Tulungan ko na po kayo, Nay. Ito na lang sigurong aparador. Mas mabigat to gawa sa kahoy. Kaya mo na ba, anak? Baka mapilayan ka niyan, Junel. Kami na lang dito. Umupo ka na lang dyan. Nako, ayos lang po ako, Nay. Nahirapan lang ako huminga kanina. Pero hindi naman po ako sobrang baldado. Kung ganun, halika. Gawin na lang natin to. Talagang hinarang namin ang aparador na gawa sa kahoy sa bintanang yon. At dahil doon, nakahinga ako ng maluwag. Kaya agad kong sinuri ang panganay ko matapos masiguradong secured na ang bintana. O ano, Jonel? Sabihin mo sa akin kung saan masakit. Dadalhin kita sa ospital. Hindi, Nanay. Okay lang po ako. Parang nalamog lang naman yung kalamnan ko. Pero hindi naman po ako napilayan. Dapat po, Nay, yung bintana natin hindi po ganito eh. Kasyang-kasya talaga yung papasok. Yung jealousy po sana, Nay, katulad nung kila Ate Nicole. Pero anak, hindi natin yan mapapapalitan agad. At sa ngayon wala tayong magagawa kundi harangan na lang muna yung mga bintana. Tsaka na natin ipaayos yung mga yan kapag tapos na yung mga problema natin sa pera. Nay, may sinabi nga pala kanina yung aswang na yun. Sinabi? Ano naman yung sinabi niya, anak? Ang sabi niya, kakainin daw ako katulad ng ginawa niya kay tatay. Pinatay niya daw si tatay sa paraan na ginawa niya sa akin kanina. Kanina kasi, isang panaginip na naman yung dumalaw sa akin. Mas malagim yung panaginip noon, Nay. Nasa loob daw ako ng kabaong at nasa ilalim ng lupa. Hindi daw ako makahinga. At ang buong akala ko talaga, Nay, yung nararamdaman ko na yun ay dahil lang sa panaginip ko. Pero ang totoo pala, kaya hindi ako makahinga dahil nakaupo na siya sa katawan ko. At sa ganoong paraan daw namatay si tatay, kuya? Oo, Justin. Yun yung sinabi niya. Inupuan niya si tatay habang natutulog hanggang sa mamatay siya. Tapos ang sabi pa niya, kinain niya daw si tatay. Ano? At paano naman nangyari yun?
Nakita nyo naman, di ba? Nilibing natin ang tatay mo ng kumpleto. Yun nga po yung pinagtataka ko, Nay eh. Kumpleto po si tatay nung ilibing natin siya. Pero ang sabi na aswang na yon, kinain niya daw. Isa yun sa naging palaisipan namin. Pero nang gabing yon, inuna ko muna ang mga sarili namin. Ginamot ko lang ang mga sugat ng anak ko sa leeg. Mga mahahabang hiwa yon. At kahit hindi naman masyadong nakakapinsala sa kanya, pero para sa akin malaki na yon. Kinaumagahan naman, maaga pa si Nicole sa amin para bumili ng bigas. Binentahan ko naman siya at saktong bumaba naman si Jonel. Doon niya nakita ang mga sugat ng anak ko sa leeg. Jonel? Anong nangyari sa leeg mo? Bakit may mga sugat yan? At saka, anong nakasugat dyan? Hindi ko alam kung maniniwala ka pero... Nicole, inatake kami ng aswang kagabi. Ano? Aswang? Diyos ko naman, Jonel. Seryoso ba yung mga sinasabi mo? Oo, Nicole. Maaring hindi ka panipaniwala pero totoo yung sinasabi niya. Pinasok siya ng aswang sa loob ng kwarto niya habang natutulog. Mabuti na nga lang nagising siya kaya nakalaban siya. Naku, kung hindi, namatay sana siya katulad ng tatay niya. Diyos ko naman po, Aling Gracia. Buti na lang po pala nagawa niyang makaligtas. Aswang po yun eh. Sigurado po ako malakas yun. Mabuti na nga lang at naabutan namin siya. Kaya may nagawa pa kami ni Justin. Naku, Diyos ko, Nicole. Kung nakita mo lang siya, matatakot ka rin. Sobrang laki ng aswang na yon. Yung mukha niya parang puno pa ng butlig-butlig na malalaki. Tapos yung mga mata niya talagang pulang-pula. At ang hahaba pa ng mga kuko niya. Ay nako, basta nakakatakot siya. Kaya lang naman siya umalis dahil sinabuyan siya ni Justin ng asin eh. Ay, totoo pala talaga na ayaw ng aswang sa asin. Ang nakakatakot pa dun dahil sinabi niya na babalikan niya kami. Hala, Aling Gracia. Paano na po yun? Mamaya, gabi na naman. Parang kahit po ako natatakot na rin sa sitwasyon niyo eh. Naku, Jonel, baka mapano yung sugat mo ha. Gamutin na lang kaya natin dun sa bahay. Kuko ng aswang yan eh. Baka mamaya ma-infection ka. O sige. Nay, nasa na pala yung bigas? Eto. Naihanda ko na. Ganun pa rin ang kilo nito ha. Yung madalas niyong kinukuha dito. Maraming salamat po, Aling Gracia ha. Tara na, Jonel. Para matingnan ko na yung mga sugat mo. O siya, sige. Buhatin ko lang to ah. Pinanood ko lang ang pag-alis nila. Napansin ko naman na tila iba kung mag-alala si Nicole sa anak ko. Ang anak ko naman, masyadong maasikasi rin kay Nicole. Sa pagkakataong yon, medyo nakakaamoy na ako sa pagitan nila. Hindi naman nagtagal ay nakita ko ang anak kong si Justin na inaalalayan sa paglalakad si Maymay. Mukhang papunta sila sa bigasan at base sa mga galaw ng kamay ni Justin habang nakikipag-usap kay Maymay, parang kinukwento niya ang nangyari sa amin kagabi. Nay, ang sabi ni Maymay, batibat daw yung aswang na pumasok sa ating kagabi. Ano ka mo? Yung aswang kagabi, bati-bat yun? Opo, Nay. Akala ko sa tao lang may mataba eh. May aswang din pala. Sandali nga anak. Maymay, pwede ba kitang makausap? Pero teka muna ha. Gusto mo bang kumain? Nag-agahan ka na ba? Binigyan ko na po siya ng tinapay, Nay. Yun po yung tinapay na sa ibabaw ng lamesa kanina. Ay, ganun ba? Pero kulang yun. Anak, bumili ka nga ng kanin at ulam sa kuya mo doon. Bumili ka na rin para sa lola niya, ha? O sige po, Nay. Maymay, iwan muna kita dito, ha? Sige Justin. Maraming salamat po, Aling Gracia. Sana po lahat ng tao katulad nyo. Kasi Maymay, naiintindihan ko yung sitwasyon nyo. Matanda na kasi ang lola mo at hindi na niya kayang maghanap ng pera para sa inyo. Tapos ikaw, hindi mo naman kayang magtrabaho. Kung hindi kami magbibigay sa inyo saan naman kayo kukuha ng pangkain nyo, hindi ba?
Kaya nga po maraming salamat po sa inyo, Aling Gracia. Pero, Maymay, ang sabi mo kay Justin, batibat ang tawag sa aswang na umatake sa amin kagabi? Opo, kasi po ang sabi niya, malaking aswang raw po eh. Parang higanting mataba, tapos inupuan daw po si Kuya Jonel. Ibig sabihin po ng ganung uri ng aswang, batibat po yun. Di ba ang sabi mo may nakikita ka? Kaya mo bang tingnan kung sinong pumatay sa tatay ni Justin? Hindi ko po alam, Aling Gracia. Mula nung nabulag lang naman po ako ng mantika, nagkaroon ako ng mga ganitong eksena sa isipan ko eh. Parang bigla na lang po silang pumapasok. Tapos nakikita ko na lang po yung mga mangyayari. Pero maiiksi lang po. Hindi kaya may dugo kang manghuhula, Maymay? Hindi ko rin po alam. Siguro nga po may dugo po talaga akong ganon. Kasi ganito po ako eh. Yung tungkol sa mga aswang na sinasabi mo kay Justin, di ba dati mo pa yung kinukwento sa kanya? Opo, kasi kinukwento rin po yun ng lola ko sa akin. Marami po talagang uri ng aswang, Aling Gracia. At ang nandito po sa atin, batibat. Kaya nga po may mga taong nababangungot at parang sunod-sunod pa po. Kasi po batibat po ang pumapatay sa kanila. Diyos ko naman, Maymay. Ibig sabihin ba nito, pati ang asawa ko batibat ang pumatay? Mukhang gano'n na nga po. Gusto niyo po bang alamin na lang natin? Sa tingin ko po kasi, may paraan para makita ko po yung katotohanan. Talaga? Paano naman, Maymay? Sabihin mo sa akin at gagawin agad natin habang wala pa si Justin. Pwede po bang mahawakan ng isa sa mga gamit ni Mang Orlando? Yung bagay na bago po siya talaga namatay, ginamit po niya. O kahit po yung maruming damit niya po. Naku, Maymay, nalabahan ko na lahat ng maruming damit niya eh. Ano na lang kaya? Yung una niya, tinago ko yun eh. O sige po, pwede naman po yun eh. Dahil sa sinabi niya ay nagmadali akong umakyat sa taas at mabilis na pumasok sa kwarto. Tinago ko ang paboritong una noon ng asawa ko at noon ko lang din ito nilabas. Pagkababa ko naman, dala ang una na yon. Nandun na si Justin at nagtaka ito sa una na bitbit ko. Hala, Nay, anong gagawin mo po sa unan? Susubuan mo po ba si Maymay habang nakahiga? Aray ko naman! Ikaw talaga, Justin. Kung wala kang magandang sasabihin, manahimik ka na lang. Kahit kailan talaga tong batang to. May gagawin kami ni Maymay, kaya dala ko ang una ng tatay mo. Ihanda mo na yung pagkain doon para makakain na siya mamaya. Grabe naman ho kayo, Nay. Parang matatanggal na yung tenga ko sa pingot nyo eh. Pinakain ko na muna ang bata bago ko ipagawa ang gusto kong gawin niya. At habang kumakain siya, pinapanood ko naman at talagang hindi ko maiwasang maawa habang pinagmamasdan siya. Tinutulungan ko lang siyang ipunin ang kanin niya para naman mabilis niyang makuha yon ng kamay niya. Dahil rin kasi sa pagiging bulag ay kamay ang ginagamit niya sa pagkain. Kung kutsara naman, sinusubuan ko na lang siya. At pagkatapos niya nga kumain, agad ko siyang pinainom ng tubig. Si Justin na ang nagligpit ng pinagkainan niya. At ang una naman ng asawa ko, pinahawakan ko na sa kanya. Tumabingi ang ulo ni Maymay na parang inaalam ang maari niyang makita roon. At mukhang may nakita siyang nakakatakot. Kaya habang hawak niya ang unan, bigla siyang naiyak. Maymay? Maymay, bakit? Sandali nga, bitawan mo muna yan. Ano bang nakita mo, ha? May nakita ka ba? Maymay, ayos ka lang ba? Nay, bakit para siyang natatakot? Yung batibat po. Nakita ko siya, inupuan niya si Mang Orlando. Nakakatakot po siya. At kawawa po si Mang Orlando sa kanya dahil hindi po siya makahinga. Nako po kay tatay yung batibat. Sabi ko na nga ba, Nay, hindi namatay sa bangungot si tatay. Batibat talaga yung pumatay sa kanya. At mukha si kuya naman yung isusunod. Aling Gracia, pahawak nga po ulit ako sa unan.
Sigurado ka ba? Baka kasi hindi mo kayanin ang takot, Maymay. May gusto pa po kasi akong malaman. Oo, sige. Ito na yung unan. Hawakan mo. Nakikita ko na po siya. Kinukuha niyo po yung katawan. May pinalit po siya. Puno ng saging. Puno ng saging yung pinalit niya. Anong puno ng saging? Sinasabi mo bang hindi si Orlando ang nilibing namin? Kundi puno ng saging yon? Opo, puno ng saging. At sa paningin po ng lahat si Mang Orlando yon. Ang totoong katawan po niya, kinuha talaga ng batibat. Nay, kawawa naman si tatay. Hindi natin alam yun. Ang totoo palang katawan ni tatay kinuha. Nanlumo ako sa nalaman. Sinubukan pang silipin ni Maymay noon ang tunay na pagkakakilanlan ng batibat. Pero ang nakita lang niya kung paano nito kainin ang katawan ng asawa ko. At nang makalayo na raw ang batibat, hindi na ito makikita pa. Pinunasan ko na lang ang luha ng bata na tumutulo sa pisngi nito. Niyakap ko siya dahil sa takot na nararamdaman. Sa totoo lang, nakonsensya rin ako sa pinagawa ko sa kanya. Kahit na medyo nakakatakot ang mga pinagsasasabi ng bata. Pero sa oras na may makikita siya ay natatakot rin siya. Pagsapit naman ng 6:00 ng hapon, nagsara na ako ng bigasan. Si Justin naman ay nakikipaglaro lang kay Maymay sa bahay nila. Ako naman noon, pumunta sa tindahan. Pero wala doon ang anak ko dahil may binili sa bayan na pahabol sa potahe. Dahil mukhang kukulangin pa sila. Babalik rin naman po siya mamaya, Aling Gracia. Nakamotor naman po yun eh. Sige lang, hayaan mo na. Habang wala pa siya rito, ako na lang muna ang papalit. Bakit parang ang aga nyo naman pong nagsara? Kasi Nicole, parang nakaramdam na ng pagod yung katawan ko. Matapos malaman yung buong katotohanan ng pagkamatay ng asawa ko. Bakit po ba? Ano po bang nalaman nyo tungkol sa pagkamatay niya? Kinuwento ko rin kay Nicole ang nakita ni Maymay. Tulad ng inaasahan ko, nagulat rin siya at huminga na lang ng malalim. Matapos naming magkwentuhan roon, agad na akong nagboluntaryo na tumulong. Gusto ko lang may makausap noon, pero dumating na naman si Bibet. At nakiusap kay Nicole na parang sa pasipsip na paraan. Ay nako Nicole, may bago ka palang tindera, no? Ay nako, si Aling Bibet naman talaga. Magiging biyenan ko ho yan, hindi ko po yan tindera. Ano ka mo? Magiging biyenan mo si Gracia? Abay, hindi ka bagay sa anak niya. Paano niyo naman ho nasabing hindi ako bagay kay Jonel? Tingnan niyo nga po, may karinderya ako, tapos may bigasan naman sila. At kung kami po ni Jonel ang magsasama, itong negosyo namin lalo po itong lalago. Mas mabilis yung angat namin sa buhay. Ayoko ho kasi ng lalaking may trabaho lang. Mas gusto ko po yung may negosyo talaga. Kasi kung trabaho lang ho, sahod lang niya buwan-buwan yung pera namin. Pero kung negosyo, tapos patuloy ho yung paglago, naku po, higit pa sa sahod ang kikitain namin. At kaya ho kung may pipiliin man ako, mas gusto ko na ho yung may negosyo. Dahil si Nicole na ang umarangkada, pumasok na lang ako sa may kusina. Nakasalubong ko si Ibe at nagkabatian pa nga kami. Tapos narinig ko na nag-order si Bibet sa kanya. Umuo naman siya at bumalik sa kusina. Ako naman noon, kumilos lang para dagdagan ng display sa dining area. Si Ibe naman, pumunta sa likod ko saan siya nagluluto. Ang pinagtataka ko lang, dahil hindi siya kumuha sa potahe na nakadisplay para iserve yun sa babae. Kaya napasilip ako sa kanya sa likod at nagulat ako sa nadatnan. Manong Ibe, ano kung ginagawa nyo? Bakit ho kayo bumubulong dyan at namumuti pa ho yung mga mata ninyo? Gracia, bakit mo ginagambala yung pagdarasal ko sa pagkain? Oo, pasensya na ho kayo pero ano po bang ginagawa nyo sa pagkain? Bakit?
Bigla niya akong pinalo sa ulo ng isang bagay na hawak niya. Pero hindi ko masyadong nakita kung ano yon. Agad na lang akong nahilo nun. Pero bago ako tuluyang nawala ng ulirat, may sinabi pa siya. Hindi ako papayag. Napigilan mo ako sa ginagawa ko. Pasensya ka na, Gracia. At talagang nagkatotoo ang sinabi ni Maymay. May papalo sa ulo ko. At makukulong ako sa madilim na kwarto. Dahil nang magising ako, nasa sitwasyon akong nakatali ang kamay at paa ko. At nasa madilim nga akong kwarto. Tapos may busal pa ako noon sa bibig. Aling Gracia, buti naman po at nagising na kayo. Pasensya na po kayo kung nasa ganyan kayong sitwasyon ngayon ha. Kailangan kasi talaga namin gawin yun eh. Pero huwag po kayong mag-alala. Aalisin ko yung tali nyo. Pero may pakiusap lang po ako sa inyo ha. Sana po huwag kayong maingay. Pangako po, lahat ng tanong nyo sasagutin ko. Oh, aalisin ko na po yung busal sa bibig nyo ha. Pero huwag po talaga kayong maingay. Dadahan-dahanin ko lang po para hindi kayo masaktan. Pasensya na po talaga kayo, Aling Gracia. Nicole, bakit mo naman to ginawa sa akin? Ano bang kasalanan ko? At saka, ano bang lugar to? Huwag po kayong maingay. Nasa basement po kayo ng bahay. Pero hahayaan ko po kayong makalabas dito. Basta, kung ano man po nakita nyo kay Manong Ibe, huwag nyo po sanang ipagsabi yun. Oo nga pala. Ano bang ginagawa niya sa pagkain? Bakit biglang nag-iba yung itsura niya? Yung mga mata niya namumuti. At yung pagkain na yun ba yung ihahain niya kay Bibet? Opo, Aling Gracia. Para nga po yun kay Aling Bibet. Pero bakit, Nicole? Siya ba yung kumukulam kay Bibet at dinadaan niya lang sa pagkain? Hindi nyo rin po kasi talaga kilala si Aling Bibet. At hindi lang din po utang ang atraso niya sa inyo. Oo na. Sabihin na natin gumaganti kayo kay Bibet. Bakit ako? Bakit nyo ginagawa sa akin to, Nicole? Pangako po makakawala ka po dyan, Aling Gracia. Pero tulad nga po ng sabi ko sa inyo, manahimik ka na lang po sa ngayon. Kaya po nasa ganyan kayong sitwasyon kasi ayaw naming masira ang plano. Kailangan pong mapatay si Aling Bibet. Ano? At bakit? Teka nga sandali. Marami akong tanong pero sisimulan ko sa ano bang atraso ni Bibet kay Ibe na kailangan niya yung kulamin. At teka, makukulam pala si Ibe. Isa pong parakaraw si Manong Ibe, Aling Gracia. Kaya niya pong saktan ng kalaban niya sa pamamagitan ng pagkain. At kung naaalala niyo po, nagkasakit si Aling Bibet at siya po ang may gawa nun. At ang rason naman po kung bakit, dahil isang batibat po si Aling Bibet. Ano ka mo? Si Bibet isang batibat? Paano niyo naman niya nasabi, Nicole? Dahil sa lahat po ng kumain sa karinderya ko, si Aling Bibet lang yung nasaktan. Aling Gracia, ang mga pagkain kinakain niyo may panlaban po yun sa mahika ng aswang. At lahat po ng makakakain nun hindi matatabla ng mahika niya. Kaya nga po nagising si Jonel nung pinasok siya ng aswang, di po ba? At saka kayo po, nagising rin po kayo. Diyos ko po, natatakot na ako dahil sa dami ng away na nangyari sa amin ni Bibet. At yun nga po ang rason kung bakit 2 beses na niya kayong inatake. Isipin niyo po ng maigi, Aling Gracia. Bakit 2 beses niyang inatake si Jonel? Hindi ba tampamangkin niya ang nirereto niya sa akin? Pero pinipili ko po yung anak niyo. Kaya nga po gusto niyang patayin si Jonel sa paraan ng bangungot. Pero dahil pinakain siya ni Manong Ibe ng dinasa ng pagkain, nagising siya nung inatake siya. Aling Gracia, kailangan po nating puksain ang batibat na yon sa lalong madaling panahon bago pa manghina si Manong Ibe sa kakaprotekta niya sa mga tao. Diyos ko naman, pero nasaan ang mga anak ko, Nicole? Sigurado akong gabi na. Paano kung atakihin si Jonel? Ang totoo po niyan, galit po sa akin si Jonel. Pero nangako po ako sa kanya na papakawalan kita bago kita mapakiusapan. Kakampi naman po kita, hindi po ba? Mas kayo po ang biktima dito at kailangan niyo po kami. Ako na ang bahala sa anak ko, Nicole. Maliwanag na sa akin ang lahat. Kaya pwede bang pakawalan mo na ako dito? Nahihirapan ako sa posisyon ko eh. At oo, pangako, mananatiling lihim kung ano man si Manong Ibe.
Alam na rin naman po ito ni Junel, Aling Gracia. At pasensya na po kayo kung medyo tinakot siya ni Manong Ibe. Sinabi kasi namin sa kanya na masasaktan ka kapag nagsalita siya sa iba eh. Diyos ko naman, Nicole. Bakit niyo naman ginawa yun? Sigurado ako sobrang nag-aalala na yun. Pasensya na po kayo, Aling Gracia. Naiintindihan ko po kung galit siya. Basta, aalisin ko na lang po ang tali sa kamay niyo at paa. Pinakawalan nga ako ni Nicole. Pag-akyat ko mula sa basement, napasigaw pa ako dahil hinarangan ako ni Ibe. Pero kinausap siya ni Nicole na ayos na at hindi ako magsasalita. Nagbigay rin ako ng kasiguraduhan na hindi kakalat ang sikreto niya. At dahil doon, nakalabas ako ng bahay nila. Gabi na pala nun at patakbo akong umuwi sa amin. Pagdating naman sa bahay, narinig ko ang usapan ng mga anak ko. Nag-aaway sila dahil nga gustong kumilos ng bunso namin para hanapin ako. Pero ang panganay ko, ayaw niya. At hindi rin alam ng bunso ko na alam niya kung nasaan ako. Bakit ba ayaw mo hanapin si nanay, kuya? Hindi mo ba naisip na baka may nangyari masama sa kanya? Ano ba nangyayari sa'yo? Bakit wala kang pakialam, kuya? Manahimik ka nga, Justin. Dadating si nanay at maya-maya nandyan na yan. At paano mo naman nasisiguro yun, kuya? Alam mo ba kung nasan siya? Kaya ba hindi ka nag-aalala? Mga anak, tama na yan. Huwag na kayong mag-away. Nay! Nay! Mabuti naman nandito ka na. Saan ka ba nanggaling? Tsaka bakit ang dumi ng damit mo? Ano ba kasi nangyari sa'yo? Hala, bakit may bakas ng tali yung kamay mo, Nay? Huwag kang mag-alala sa akin. Ayos lang ako, anak. At saka, huwag ka nang umiyak. Tama na yan. Nandito na ako. Nandito na si nanay. Tahan na. Halika na dito. Yayakapin na lang kita. Nay, ayos ka lang po ba talaga? Oo, ayos lang ako, anak. Yumakap rin sa akin ng panganay ko. At paulit-ulit pa siyang humihingi ng pasensya. Kahit wala naman siyang kasalanang nagawa sa akin. Makalipas ang ilang sandali, huminahon kaming tatlo. At saka naikwento ko rin kay Junel ang katotohanan tungkol kay Bibet. Nasabi na sa akin ni Manong Ibe, Nay. Naipaliwanag niya na sa akin. Mabuti naman kung ganon. Nag-usap na rin pala kayo. Pero, anak, huwag kang magagalit kay Nicole, ha? Hindi naman ako nasaktan dun eh. Kahit na ho, Nay. Nobya ko siya pero nagawa niya yun sa'yo. Hangad ko lang naman sa isang babae yung maging mapagmahal sa nanay ko. Ayoko saktan niya yung nanay ko pero ginawa niya pa rin yun kahit may rason pa siya. Naiintindihan naman kita, anak. Pero alam mo, boto pa rin ako kay Nicole para sa'yo. Pero kung galit ka talaga sa kanya, hindi naman kita pipilitin. Pag-isipan mo lang ng maigi bago ka magdesisyon para sa sarili mo. Ang buong akala ko noon, makakapagpahinga na muna ako sa takot nung gabing yon. Pero hindi ko akalain na habang natutulog kaming tatlo sa iisang kwarto, biglang may narinig akong click ng lock ng bintana. Nakakapagtaka talaga dahil sarado yon. At nang iangat ko ang ulo ko, nakita ko ang bunso kong anak na inaalis ang lock ng bintana. Justin? Justin, anak, ano ginagawa mo? Justin? Diyos ko, anak, halika nga dito. Tulog ka ba? Gumising ka, Justin! Nay, bakit ho? Ano nangyayari? Tingnan mo si Justin. Tulog siya pero nakatayo siya dyan sa bintana at inaalis niya yung lock. Ano ho? Hoy, Justin! Ano? Teka, matutumba siya, Nay! Ay, mabuti na sa lumunay. Justin, anak, gumising ka. Nasa panganib tayo. Diyos ko naman, John, ay nagbubukas yung bintana. Yung batibat, Nay. Justin, bumangon ka na. Hindi pa tayo handa ngayon. Bilisan nyo, tayo na kagad. Nagkita tayo ulit, Gracia! Tara na, tayo na!
Diyos ko, Jonel, anong gagawin natin? Wala pa sa wisyo yung si Justin. Bahati mo na lang, dali. O sige po, Nay. Mauna ka na sa labas. Nagtatakbuhan nga kami noon na lumabas sa kwarto. Si Justin noon, parang naalimpungatan pa. Ang aswang na batibat noon ay nakasunod rin sa amin. Bawat gamit na nadadaan niya ay binabato niya. Pati mga litrato namin sa pader sinisira niya. Dahil sa ginagawa mong yan, mas lalo kitang nakikilala. Halatang halata talaga ang pagiging inggitera mo, Bibet. Animal! Alam mo kung sino ako? Narinig mo yung sinabi ni Nanay, di ba? Halatang halata na ikaw yan. Ngayon, malalaman ng buong baryo kung ano ka talaga. Mga animal talaga kayo! Hindi nyo pwedeng gawin yan! Pwes wala ka nang magagawa, Bibet. Dahil kakala talaga to. Nagwala siya sa loob ng bahay. At kami naman ay wala nang pakialam sa kung ano ang masira niya sa loob. Inuna na lang namin ang aming mga sarili. At lumabas na lang talaga kami kasama ng mga anak ko. Nakababa pa siya ng bigasan. At dinig na dinig ko kung paano niya pinagbubutas ang mga sako roon. Nanghihinayang man ako sa mga bigas pero wala akong magagawa. Si Justin noon, bumaba na rin at mabilis kaming pumunta sa gate ng bahay ni Nicole. At pareho pa kaming napasigaw nang makita namin si Maymay na nakatayo roon. Sa kanya kasi nakatutok ang ilaw nila Nicole. Maymay, ba't ka lumabas? Delikado dito. Ate Nicole, tulong po. Buksan niyo po yung gate. Nicole! Manong Ibe! Nandito na ang batibat! Hindi nyo na ako matatakasan ngayon! Maymay, halika dito. Hindi ka pwede masaktan ng hayop na yan. Si Aling Bibet daw yan. Tama nga yung nakita ko, Justin. Si Aling Bibet nga siya. Matapos sabihin ni Maymay yon, agad siyang umusal ng hindi maintindihan ng mga salita. At habang sinasabi niya yon ay parang nasasaktan din ng batibat. Masasaktan ka! Mamimilipit ka at magsusuka ka! Maymay, anong ginagawa mo? Hayaan mo na siya, Justin. Umiepekto sa aswang yung mga sinasabi niya. Diyos ko po! Jonel! Aling Gracia! Diyos ko, Nicole, umatake siya ulit. Nakakatakot talaga yung nilalang na yan. Halika, pumasok na kayo sa loob. At ako nang haharap sa halimaw na yan. Tutulong po ako, Manong Ibe, tulad na napag-usapan natin. Justin, pumasok ka na sa loob. Nay, sige na ho. Maymay! Halika na, Maymay! Hinila lang ni Justin si Maymay noon. Nahila naman niya ang batang babae at agad na sinara ni Nicole ang pinto. Mabilis kaming pumasok sa loob ng bahay niya. Umakyat kami hanggang terasa para makita ang mga naglalaban sa labas. May hawak na ang anak ko na latigo, pero hindi yun buntot pagi. Gawa yun sa tila pinaghalong iba't ibang uri ng baging at meron pang ang panyawan roon. Si Maymay naman, dahil pinapasok siya ay dumungaw na lang siya sa terasa. Maaring bulag siya, pero may silbi ang mga bibig niya. At nakita ko rin ang lola nito na dumating at may hawak itong tungkod. Nay! Dagdag pa ang atake ni Manong Ibe at hirap na itong awatin ng dalawa. Si Maymay naman noon, tuloy-tuloy lang ang usal hanggang... pupuntahan ko lang po siya, Aling Gracia! O sige, Maymay, kung delikado yan sa'yo, itigil mo na yan. Maymay, tama na yan. Pati yung mata mo, nagdudugo na oh. Tama na yan. Nay, anong gagawin natin? Ayaw niya tumigil. Parang sobrang lakas ng enerhiya ang pinapakawalan niya noon. Dahil ang dugo, hindi lang sa ilong at mata, kundi pati sa tenga niya ay lumalabas na rin. Hayop ka! Mamatay ka! Katapusan mo na ngayon, Bibet! Pagtingin ko sa babae, talagang hirap na ang aswang at nakabaon ang patalim ni Manong Ibe sa leeg nito. Paulit-ulit niya itong sinasaksak hanggang sa nahimatay na ito. At saktong napatay nila ito at natumba naman si Maymay. Diyos ko, Maymay! Naku po, ano nang gagawin ko? Mukhang binuhos na niya ang lakas niya. Justin, anak, kumuha ka ng towel, tapos basain mo ng tubig.
Sige na, maghanap ka na lang dyan sa loob. Opo, Nay. At saka mukhang patay ni aswang na ya. Hindi niyo talaga tinigilan hanggat hindi niya napapatay. Sige na, Justin. Kumuha ka na nung sinasabi ko. Natapos nga nila noong gabing yon ang aswang. At tulad ng sabi nila, si Bibet nga talaga yon. Inasikaso ko na lang nun si Maymay. Dinala naman nila sa loob ang lola nito at sinuri ito ni Manong Ibe. Nako, kawawa naman. Bakit ba kasi sumali yung lola niya kung hindi naman niya kaya eh? Eh, bakit po ba, Manong? Nasobrahan po ba talaga siya? Masyado siya mahina para magbuo sa enerhiya sa aswang na yon. Kaya hindi niya kinaya. Sinakripisyo niya ang buhay niya para matulungan tayo. Patay na ang matanda, Manong Ibe. Diyos ko po, huwag naman ganyan. Paano na itong bata? At bakit ba kasi siya sumali? Yun lang ang masakit sa pangyayaring yon. Sumali ang matanda na mahina na sa kanyang kakayahan para lang makatulong. At sa kasamaang palad, binawian talaga siya ng buhay. Nang magising naman si Maymay, tulad ng inaasahan ay umiyak ang bata. Mahina pa siya noon at inaalagaan lang namin. Si Manong Ibe at ang anak ko naman ay inalis sa tapat ng bahay ni Nicole ang bangkay ni Bibet at naghukay sila ng libingan para dito. Mahirap kasing patunayan sa mga pulis na aswang siya, kaya gano'n na lang ang ginawa namin. Dahil kung hindi, makukulong ang anak ko at si Manong Ibe. Tungkol naman sa maglola, ayon kay Manong Ibe ay isang buyagan na mangkukulam ang matanda. At mukhang minamana ito ng apong si Maymay. Nailibing na yung lola mo, Maymay. Gusto mo ba, sa akin ka na lang? Nakakahiya naman po, Ate Nicole. Pabigat lang po siguro ako sa inyo. Kung gusto mo, dito ka na lang sa akin. At hindi ka naman magiging pabigat dito. O sige po, sa'yo na lang po ako, Aling Gracia. Nanay na lang. Nanay na lang ang itawag mo sa akin, ha? At huwag ka mag-alala, ituturing rin kitang anak ko. Ay, bakit naman parang ayaw niya sa akin? Sige na nga lang, sanay naman akong inaayawan eh. Huwag ka nang magtampo dyan, Nicole. Nasa tubig lang naman yung bahay namin. Kung gusto mo siyang hiramin, pwede rin naman. Kaya lang naman ganun si Nicole dahil hindi siya pinapansin ng anak ko. Ang tagal kasing mawala ng tampo ni Jonel sa kanya. Pero matyaga rin namang naghintay si Nicole. Kaya 3 buwan nang makalipas, naayos na rin ang relasyon nila. Sa ngayon po, Miss Clar, ay isa na ako sa naging bunga ng pagmamahala ng aking amang si Jonel at ng aking inang si Nicole. Panganay ho akong anak at opo, nandun pa rin po ang malaking bigasan namin at saka ang karinderya. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Miss Clar at Sir Jay. Maraming salamat po sa pag-ere nitong aking kwento. At more power po sa mga channels ninyo.